Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 kabalay na danyo suma na tumbahan og mga punuan sa kahoy sa Dato Odinsinsuat sa Maguindanao del Norte. Mga pansyon sa Panakan Public Cemetery sa Davao City lubog gihapon sa napundong tubig. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte mipatimaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. War on drugs sa kanhi administrasyon gidepensahan. Kapuso star Rafael Rosel ug sparkle artist Ara San Agustin nakisadya sa World Teachers Day sa Malungon, Sarangani. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka balay ang nasunog sa Barangay 28-C sa Davao City kaganina buntag. Usa sa ginatanaw nga hinungdan sa sunog, nakasaksak nga electric fan. Kini ang pagdilaab sa kalayo sa Chavez Street sa Barangay 28-C Davao City pasado alas 8 sa buntag kaganina. Sa imbestigasyon sa Davao Central Fire Station, nagsugod matod pa ang kalayo sa balay nga panag-iyahan ni Jesus Puentes Pina. Nagsimba matod pa ang tag-iya sa balay. Wala matod pa masayod ang tag-iya nga nabilin niya ang iyang electric fan nga nakasaksak pa sa power outlet nga mo'y hinungdan sa kalayo. Pasado alas 10 na sa buntag diyang gideklara kining fire out. Gibanabana ang mukabat sa 1.8 million pesos ang nadanyos tungod sa sunog. Hinuon walay natalang angol sa insidente. Tambag sa kabumberuhan nga siguraduhon nga walay nakasaksak nga appliances kung walay tao sa panimalay aron malikay sa sunog. Kanang pagmuhawa mo sa kuwan yung balay, dapat siguraduhon yun nakatanggal yun yung mga saksakanan yun. Kaya itong pag-atom, check mo muna mo sa kuwan good. Ang yung appliances na pa nagkasaksak pa. O tapos itong yung check pa yun na lalusaw yun siya sa kainit. Mga pansyon sa Panakan Public Cemetery sa Davao City, lubog gihapon sa tubig. Samtang libuan ka safety and security cluster personnel ipakatag sa mga sementeryo sa Davao City karong kalag-kalag. Ani ang report ni John D. Esteban. Problema pagihapon ang nakapundong tubig hangtod karon sa Panakan Public Cemetery, usa sa pulo ka pampublikong sementeryo sa Davao City. Daghang pansyon ni ining kapin ektaryang sementeryo ang di na maadtuan ug makita kay nahumol na sa tubig. Maunang maglisod gyud ang mga mobisita kung layo sa entrada sa sementeryo nakalubong ang ilahang minatay. Wala pa nabutang ang submersible pump sa karon dinhi sa Panakan Public Cemetery. Mo na inyo makita daghan paghihapong puntod ang nahumol sa nagpundong tubig. Kada tuig ni nga problema dinhi sa Panakan Public Cemetery. Karong nagkaduol na ang pag-obserba sa kalag-kalag, dagsa na po ng tao. Apan lagi, kay puno na ang sementeryo, nagtapad-tapad na ang mga pansyon. Busa kinahanglan pa, musaka na og ibabaw sa mga pansyon aron makaagi. Ang dili na makita o di ba kaha, dili na maadtuan nga pansyon tungod sa taas nga tubig. Dinhi sa Cruz, dool sa entrance na lang, magdagkot og kadila, maghalad og bulag ug pag-ampo. Sumala sa Davao City Economic Enterprise, nag-request na daw sila og submersible pump aron suyupon ang nakapundong tubig. We requested already katong submersible pump with operator sa atong Ancillary Service Office, City Engineers Office ug CDRMO to address the stagnant water o flooding. Gibawal na po daw ang pagpalubong dinhi base sa Cemetery Board Resolution tungod nakatakda na kining i-rehabilitate. Bawasan nato ang interment or burial sa Panakan Public Cemetery para lang matemporary address nato katong drainage kay nagabaha man yun siya dito while facilitating nato ang complete rehabilitation sa sementeryo. Hinuon, nalimpisahan na ang mga sagbot sa palibot. Napinturahan na pod ang gate ug signage sa sementeryo. Samtang libuan ka safety ug security personnel ang i-deploy sa mga sementeryo sa Davao City sa pag-obserba sa kalag-kalag. 13,136 starting from October 31 to November 3. Those personnel, security and safety personnel will be securing all the cemeteries already. So about 3,284 po yung ating average po ng deployment ng security and safety clusters. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao.
Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. May abot na sa katunga sa milyon ka pesos ang reward money alang sa dunay impormasyon sa gidagit nga American National sa Cebuco, Zamboanga del Norte ni adtong October 17. Samtang wala pagyapon makit-i sa kapulisan ang biktima. Busa parayon ng ilang pakig-alayon sa mga otoridad gikan sa ubang lugar sa Mindanao. Ani ang report ni Efren Mamak. Gisaka na sa 500,000 pesos ang reward money ngadto sa makahatag og impormasyon o makatabang sa pag-recover sa 26 anyos nga si Elliot Eastman, ang American National nga gidagit sa balay niini sa Cebuco, Zamboanga del Norte niadtong October 17. Kini human nagdugang og 350,000 pesos ang Office of the 3rd District Representative sa Zamboanga del Norte. Kini gawa sa una nang ihatag nga 150,000 pesos reward money sa Cebuco LGU alang sa dunay impormasyon sa bangka nga gigamit sa pagdagit ug sa gikahimutangan sa biktima. Apan sumala sa kapulisan, wala pa gihapoy miduol sa mga otoridad aron maghatag og impormasyon. Wala ho tayong report regarding that kasi kung meron ho, malaking progress po yon kasi ang binibigyan ho natin ng reward money yung makapagturo sa bangka at yung makapagturo doon sa location ng ating biktima. Sumala sa kapulisan, padayon ang koordinasyon nila sa mga otoridad gikan sa ubang lugar sa Mindanao alang sa pagpangita sa biktima. Kasama ho sila sa paghahanap dito sa ating biktima. They're active on that. Sinasabi natin ASG-free tayo sa area, hindi naman ito nagdi-deter sa paghahanap natin. So, kasama ho sila, nagipagtulungan sila sa atin. May mga intelligence report din na tumutukoy sa atin sa mga ibang areas, not just in Region 9. Dugang sa kapulisan, sa karon wala pa'y nadawat nga ransom demand ang pamilya sa biktima. Kahinumduman nga si Eastman, 5 ka bulan pa lang nga nagpuyo sa lugar, human na minyo og residente nga taga didto. Dihang gidagit ni atong October 17, gipusil kini sa tiil sa 4 ka armadong lalaki nga nagpakaaron ingnong law enforcement officer o gisakay sa bangka palayo sa lugar. Gibutyag sab niini sa iyang vlog nga duna kini nadawat nga kidnapping threat una siya gidagit. Efren Mamak, 1 Mindanao. Mag-amahan, patay, human na kuryentehan sa Iligan City. Nailhan ang mga biktima nga 27 anyos nga amahan kinsa usa ka mag-uuma og 9 anyos nga anak nga lalaki nga pulos taga barangay Digkilaan sa Iligan City. Sa inisal nga investigasyon sa kapulisan, pasado alas 11 Huwebes sa buntag, nagmaneho sa iyang motorsiklo ang amahan ug angkas ang anak ug pauli na unta. Apan pag-abot sa sitio Pigsulan, barangay Kabaksanan sa mong syudad, nawan-an sila og balanse og natagak sa naputol nga live wire sa kilid sa kalsada og gileyong na kuryentehan nga miresulta sa ilang hinanaling kamatayon. Sumala pa, naputol mong live wire dala sa kusog nga hangin niadtong Miyerkules. Giuli na sa ilang pamilya mga biktima aron mapahilo na. Dagkani ang lugar na sa Luzon nga apektado sa Bagyong Christine ang nasulod sa Disaster Operations Center sa Office of the Vice President aron sa paghatod og relief packs. Ari ang report ni Argil Relator. Padayon ang relief operations sa Office of the Vice President sa mga lugar nga naigo sa Bagyong Christine sa Luzon, labi na sa Bicol Region nga may resulta sa halapad nga pagbaha. Sulod sa relief packs ang food ug non-food items. Lakip kini sa response phase na ginatutukan sa OVP sa ilang 24/7 Disaster Operations Center. So doon kami nakatutok sa response dahil ito din yung laging hinihingi na tulong ng ating mga kababayan. Nagbibigay kami ng non-food and food relief at meron kaming kalusugan food trucks para sa hot meals ng ating mga first responders. Dunay deployment gikan sa Central Office sa OVP ngadto sa Bicol Region aron madungagan ang ilang manpower sa ilang relief operations. Gawa sa Bagyong Christine, nangandam na sab ang OVP sa pagresponde alang sa posibleng mga bagyo sa mga mosunod nga adlaw. Pinaghahandaan din ng Central Office, ng DOC, ang tawag namin sa Disaster Operations Center namin, yung darating na mga bagyo pa para ganun din, response din ang ibibigay natin. Nagpasalamat sab si VP Sara sa pribadong sektor nga mihatag og tabang pinaagi sa OVP.
Dugang ni VP Sara, dinhisab nakita ang kamahinungdanon sa pagtukod og satellite office sa OVP, labi na sa Bicol, aron mas dali nga makaresponde panahon nga dunay kalamidad. Sila yung unang-unang nag-respond, no? Nag-respond ang ating Bicol Satellite Office kasi nakapreposition sa kanila yung mga relief boxes. So, nauna na sila doon sa Albay, tapos inugment sila ng central office namin para sa buong Bicol. Dugang sa bise nga importante nga aligned ang investment sa disaster risk reduction ug mitigation sa national ug local governments. So mahalaga din ang preparation. Mahalaga na na-forecast ng gobyerno kung ano yung posibleng problema na darating dala ng bagyo or dala ng kung anumang earthquake or volcanic eruption para nakakapaghanda yung national government in coordination with the local government unit. Nagpaabot sab si VP Sara sa iyang simpatya sa mga apektado sa halapad nga pagbaha. Ang aking pagpapaabot ng condolences at simpatiya sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo at sa ating mga kababayan na namatayan or nawalan, missing ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay hindi kayo mawalan ng lakas ng loob. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gipaabot nga mas mukusog pa ang bagyong Leon samtang anaasulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa nakumbahin sa Northern Luzon ug northern portion sa Catanduanes. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng mag-recurve o mulihok pa northwest ang bagyong Leon ug gipaabot nga maglandfall sa Taiwan sa Huwebes o Biyernes. Pero dunay tsansa gihapon nga magpadayon kini sa paglihok padulong sa west. Busa posibleng padulong kini sa Batanes. Sa Mindanao, dunay localized thunderstorms nga magpaulan sa nakumbahin. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Caraga, Barm ug Davao Region. Dunay mga kusog nga pag-ulan sa pipila ka lugar, busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Giako ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa pagpahigayon sa war on drugs sa iyang kanhi administrasyon. Kini atol sa iyang pagtambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaganina. Atong saro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, nagatbangay sa Senado si kanhi Pangulong Duterte ug ang mga kabanay sa mga nahimong biktima sa matod pa war on drugs sa kanhi administrasyon. Samtang iya gayud gidepensahan ang matod pa pagpahigayon sa maong programa. And I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Kini ang gibuy-ang pahayag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang pagtambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kalabot sa war on drugs sa iyang kanhing administrasyon. Sumala niya nga dili angay nga iapil ang mga pulis nga igura mituman sa iyang sugo. Sa opening speech sa kanhi Pangulo, giklaro ni ini nga una pa kininahimong Pangulo, ginakampanya na ni ini ang war on drugs. Gipasabot usab ni ini nga dili pagpatay ang tumong sa iyang war on drugs campaign. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric
which binds society together in peace, harmony. Apan gi-question ni Senator Risa Hontiveros ang war on drugs campaign sa kanhi Pangulo. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? Eh yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban? Sumala pa kang Senator Risa nga dapat madungog ang istorya sa matud pa mga nahimong biktima sa war on drugs o Oplan Tokhang. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like Tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Samtang, mitambong usab sa hearing si former Senator Laila De Lima nga mo'y kritiko ni kanhi Pangulong Duterte. Si De Lima na-detain sulod sa 7 ka tuig tungod sa drug charges, kung asa ang 6 ka tuig, ubos sa termino ni kanhi Pangulong Duterte. Doon sab kini tubag sa naunang pahayag sa kanhing Pangulo. We can destroy and we need to destroy drugs, but we cannot destroy lives. Tubag ni kanhi Pangulong Duterte, I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. samtang miangkon sab ang kanhi Pangulo sa existence sa death squad sa Davao City. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sara, human sa hearing nagpagawa sa sab o pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung asa gimakak niini ang pahayag ni kanhi Pangulong Duterte nga matud pa nagpabiling rampant ang krimen sa nasod. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Pipila ka mga balay sa Dato din sinsuwat sa Maguindanao del Norte ug Iligan City ang naguba human natumbahan og mga punuan sa kahoy atol sa paghapak sa kusog nga hangin nga dunay ulan dala sa pagdaot sa panahon. Ari ang report ni Efren Mamak. Kini ang paghapak sa kusog nga hangin nga giubanan pa sa pag-ulan sa Iligan City hapon niadtong Biyernes. Busa ang resulta. Grabe ka damage. Natumbahan og punuan sa kahoy kining gate sa usa ka balay sa barangay Hinaplanon. Sumala sa residente nga si Denyang. Pasado alauna Biyernes sa hapon diyang nagsugod ang paghapak sa kusog nga hangin ug human sa 30 minutos nagka-brownout na sa ilang lugar. Gabi na dihang nagbalik ang kuryente sa lugar. Kinaugmaan, nagtabangay una ang mga residente sa paglimpyo sa natumbang mga punuan hangtod miabot ang CDRRMO ug ubang otoridad alang sa clearing operations. Sumala sa pag-asa, epekto sa southwesterly wind flow nga gipakusog sa bagyong Christine ang nagdala og daot nga panahon sa syudad sa miaging semana. Sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, gitabangan na og pamutol sa mga residente kining pipila ka punuan sa Manga, Lubi, Lakip Talisay, human nga tumba sa pipila ka kabalayan sa barangay Badak, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte adlawng Domingo. Sumala sa MDRRMO Dato Udin Sinsuat, ana sa 8 ka mga balay ang partially damaged nga gibana-bana ang mukabat sa 160,000 pesos nga danyos. Hinuon, walay naangol atol sa insidente. Gilayong nagpaabot og paunang hinabang ang LGU ngadto sa mga apektadong magbanay. Matud sa MDRRMO, epekto sa kusog nga hangin ang hinungdan sa pagkatumba sa maong mga punuan dala sa pagdaot sa panahon. Accordingly po sa kapitan po doon, dahil po doon sa pagmalakas hangin po na may kasamang ulan,
nagkaroon daw po ng tornado doon sa lugar, particularly po sa Barangay Badak, Datudin, Kingswat. Pagbagsak po nung puno ng mangga, puno ng talisay, and puno po ng niyog, na siyang naging dahilan po ng pagkasira ng 8 kabahayan. Efren Mama, 1 Mindanao. Maximum deployment ipatuman sa Cagayan de Oro City Police karong umaabot nga paghinumdom sa adlaw sa mga minatay. Gawa sa mga minteryo, nagkadaiyang lugar nga pwedeng dagsaon sa katawhan ang hugot nga bantayan. Ani ang report? Gatusan ka mga police personnel, lakip na force multipliers ang laraw nga i-deploy sa Cagayan de Oro City Police karong umaabot nga adlaw sa mga minatay. Matod sa Kokpo, sugod Oktubre 31 hangtod Nobyembre 3 ning tuiga, maximum deployment ang ilang ipatuman sa mga sementeryo sa syudad. Mapapribado man o pampubliko, magmuntar sab ang kapulisan o mga police assistance desk sa matag minteryo. Lauman nila nga libuan ka mga kagayanon o mga taga-kasikbit nga lungsod o probinsya ang mga posibleng muduaw sa mga minteryo sa syudad. Pagmuntar sa atong police assistance desk o kini maghatagabay sa atong mga kaigsunan nga buot mo bisita sa nagkadaiyang samang. Dugang pa sa otoridad nga gawa sa mga minteryo sa syudad, makatutok sab sila sa mga tourist destinations, ingon man mga lugar kung asa posibleng dagsaon sa mga tawo. Ato po nga paimangno nga kung musulod sila sa mga samang, ato silang gidiskurahe sa pagdala ning mga musical instrument o kini nga ilimdong makahubog, mahait ngay nagiban o gidiskurahe ginato sila sa pagdala sa posporo ganiman. Nanawagan sab ang Kokpo ngadto sa katawhan nga ugaling makamatikod og kadudahang lihok sa ilang lugar. Gilayon nga i-report sa otoridad aron magpabilin ang kahapsay og kalinaw sa syudad. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Una mahuman ang bulan sa Oktubre, sugato ng mga motorista sa gamayng pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma October 29. Human sa gamayng rollback sa miaging semana, aduna sa gamayng usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. 20 centavos ang isaka sa kada litro sa gasolina ug tag 50 centavos ang usbaw sa kada litro sa diesel ug kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kini tungod sa hinay nga demand sa China ug Estados Unidos. Kalit nga pagsaka sa stock sa Amerika, gipaabot nga pagsaka sa demand sa krudo sa South Korea ug uban pa. Davao Light and Power Company o DLPC nangayo og pagsabot sa pagkawala sa kuryente sa pipila ka lugar sa Davao City kagahapon. Tungod niini nangayo og pagsabot ang Davao Light and Power Company sa nitabong emergency power interruption sa pipila ka bahin sa syudad kagahapong adlaw. Sa payag nga gipagawa sa DLPC na igo sa kawayan ang 69 kilovolt line, rason nga nawad-an og kuryente ang Mintal, Tugbok, Kalinan, Padulong Buda sa Davao City. Kini nagsugod banda alas 6:30 sa buntag. Hinuundaling gilusad ang clearing operations. Presyo sa isda sa Bangkeron Public Market sa Davao City, misaka. Giangkon sa mga fish vendors sa Bangkeron Public Market sa Davao City ang pagsaka sa presyo sa pipila ka isda tungod sa epekto sa milibayng bagyong Christine. Mao kini ang namatikdan sa GMA Super Radio Davao sa paglibot sa maong merkado. Pipila sa isda nga misaka ang presyo maong matambaka nga mapalit karon sa 300 pesos matag kilo. Moro-moro 200 pesos matag kilo. Barilison sa 250 pesos matag kilo. Salmon nga 200 pesos matag kilo ug tulingan nga 180 pesos matag kilo. Hinuon dunay pipila ka klase sa isda ang nagpabilin ang presyo, lakip dinhi ang tilapia nga nagpabilin sa 240 pesos matag kilo ug bango sa 175 pesos matag kilo. Kay dumduman nga nakasinati og daot nga panahon ang Davao Region sa milibayng semana tungod sa trough kon extension sa bagyong Christine. Nagpadala na og hinabang ang Office of Civil Defense Region 11 ngadto sa mga naapektuhan sa bagyong Christine sa Bicol Region. Kini ang tabang nga natigom sa OCD 11 nga gilayong gipadala sa mga naapektuhan sa bagyong Christine sa Bicol Region. Sa impormasyon sa OCD 11, nagpadala kini og 5,000 nga hygiene kits ug kapin 300 ka mga family kits ang buhatan. Gipadala kini niadtong buntag sa Oktubre 26 Sabado nga gisakay sa C-130 sa Philippine Air Force. Direct flights gikan Davao City padulong Hong Kong, Bangkok ug Thailand giablihan na. Mao kini ang gipahibalo sa Department of Tourism Region 11 nga dunay direct flights gikan Davao City padulong Hong Kong, Bangkok, Thailand ug vice versa.
Sa impormasyon sa buhatan, magsugod ang biyahe sa usa ka airline karong adlaw October 28. Gawa sa mga international flight, dunay bag-o nga direct flights gikan Katiklan, Puerto Princesa ug Tacloban, Leyte ug vice versa. Dako ang pagtuon sa DOT ug Davao City LGU nga dako kining tabang aron mas mulambo ang turismo sa syudad ug kasikbit nga lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mas nahimong sadya ang pagsaulog sa World Teachers Day sa Malungon, Sarangani dihang mibisita sila si Widows War star Rafael Rosel ug sparkle artist Ara San Agustin. Bibisita sab sila sa usa ka tourist spot sa lungsod. Samtang nakasadya sab ang youngest P-pop group nga Cloud 7 sa Zamboanga City. Atong silipod sa report ni Efren Mamak. Gibana-bana ang ana sa halos 3,000 ka magtutudlo ang misalmot sa World Teachers Day celebration nga gipahigayon sa Sunken Arena sa Malungon, Sarangani niadtong Biyernes. Gipangunahan kini sa Malungon LGU aron maghatag og pahalipay sa mga magtutudlo nga nagkinasing-kasing nga naghatag og quality education sa mga learner. We want to pay tribute to our teachers. We want to make them feel we are grateful for all their sacrifices just to give quality education to our learners. Apan mas nahimong sadya ang maong aktibidad diyang mibisita sila Widows War star Rafael Rosel ug nagperform alang sa mga magtutudlo. Whenever I fall, you say it best. Ug sparkle artist Ara San Agustin. Salamat sa mga mahal nating guro dahil syempre yung mga teachers natin, they help shape of the identity of the students, yung mga children. Nung bata ako at nag-aaral, nagre-regret ako na hindi ako mas nakinig at mas nakipag-bonding sa aking mga teachers kasi ngayon na-realize ko na tama kayong lahat at maraming aral na mapupulot sa mga teacher. Samtang atol sa pagbisita nila sa Malungon, wala sab gipalampas sa duwa nga masuroy ang Ecotourism Park nga garbo sa lungsod. Makita dinhi ang panoramic view sa halos tibuok Malungon. Gawas sa bugnaw nga hangin, dunasay mini zoo kung asa makita ang usa ka ostrich, lawin ug Philippine long-tailed macaque. Samtang sa Zamboanga City, ilabihan ang excitement sa fans diyang nakisadya ang youngest P-pop group nga Cloud 7 atol sa Kapuso Mall Show nga gipahigayon sa KCC Mall de Zamboanga niadtong Domingo. Gipakiligayon nila Fian, PJ, Migs, Cairo, Johan, Egypt ug Lucas ang ilang fans tungod sa ilang performances. Taking you higher, we are Cloud 7. Kumusta po kayo? Busa ilabihan ang ilang pagpasalamat sa mainitong pagdawat kanila sa ilang Zamboangueño fans. Parang taga dito lang po kami, sobrang init po ng pagtanggap nila sa amin. Super lakas po ng energy nila is nag-bounce back po yun sa performance namin. Kauban si Gary Balantay ug Joe Pascual, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, 58 days na lang. Una ang Pasko. Ug mga kataw maling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.